Isang umaga habang nag-iinat ang nanay ni Suna ay dumiretso na ito sa pagkuha ng dyaryo at doon ay nakita rin ito ang isang papel na may nakasulat kung naghahanap siya ng tutor. Pagsikat ng araw habang nagluluto ay tinawag na nito ang kanyang anak upang maghanda sa pagpasok. Pero dahil hindi sumasagot si Suna ay umakyat na ito at doon ay tumambad sa kanya ang napakadumi at makalat na silid ng anak. Nakita niya rin ang test paper nito na may mababang marka kaya napagdesisyonan nito na tumawag na nga sa nag-aalok na libreng tutor. Inisip ni Suna na baka scam yun nang bigla itong mapatingin sa orasan. Dahil malilate na ay agad itong tumakbo pero sa pagmamadali ay bigla itong nahulog sa hagdan at doon ito nakita ang isang bata. Nagpakilala ito bilang Reborn, ang magiging tutor ni Suna pero dahil itsurang bata ay natawa na lang ang mag-ina at nagpatuloy na si Suna para pumasok sa paaralan. Habang tumatakbo ay hindi na malaya ni Suna na nakasakay sa kanya si Reborn at sinabing isa umano itong hitman. Sa sobrang gulat ay natapakan ni Suna ang buntot ng isang aso kaya tinaholan siya nito. Pinaamo ni Reborn ang aso hanggang sa nakita at nilapitan sila ni Kyoko, ang crush ni Suna. Nilaro nito saglit si Reborn dahil sa pagiging cute at nang makaalis ito ay inulit ni Reborn na isa siyang hitman, bagay na hindi paniwalaan ni Suna. Tinanong na lang ni Reborn si Suna kung umamin na ito ng nararamdaman para kay Kyoko pero dahil nga crush yun ng buong paaralan ay alam nitong wala siyang pag-asa doon. Dahil doon ay binaril siya ni Reborn ng declaration shot na siyang nagbigay dito ng lakas ng loob para umamin kay Kyoko. Kasabay ng pagbangon ni Suna ay ang pagkawala ng damit nito at saka tumakbo upang hanapin ang dalaga. Sa bilis ng pagtakbo ay nalampasan na nito si Kyoko kaya sa may harap ng paaralan na niya ito nakita. Kahit maraming nakakakita ay umamin ito kay Kyoko pero napatakbo ang dalaga dahil wala itong suot na damit. Sinuntok siya ni Mochida at sinabihang manyok. Doon palang natauhan si Suna at nagtaka kung bakit niya iyon ginawa. Dumating si Reborn, dala ang gamit niya at sinabing iyon ang epekto ng desperation shot at ipinaliwanag pa ng husto kay Suna. Maya-maya pa ay nilapitan na ito ni Kyoya na siyang tagapagdisiplina sa mga estudyante at sinabing pumasok na si Suna dahil nagsisimula na ang klase. Nang makarating ito sa silid-aralan ay pinagtawanan si Suna ng kanyang mga kamag-aral at sinabing hinahamon ito ni Mochida sa isang laban bilang pagbawi sa ginawa nito kay Kyoko kanina. Dahil sa takot ay tatakas na sana si Suna pero pinigilan ito ni Reborn at sinabing mas mabuti umano na mabugbog si Suna, at least tinanggap nito ang hamon kesa ang takasan iyon. Pumunta na si Suna sa gymnasium kaya tuloy ang laban nila ni Mochida ng kendo. Ngunit nagsisimula pa lang ay tumakbo na palayo si Suna kaya lalo lang itong pinagtawanan ng mga mag-aaral. Dahil sa pagtakbo ay natisod si Suna kaya hahampasin na sana ito ni Mochida nang biglang isigaw ni Kyoko na huwag sumuko si Suna. Kasunod yun ang pagbaril muli sa kanya ni Reborn kaya nagkaroon ulit ng panghihinayang si Suna kung hindi niya lalabanan si Mochida. Huling naalis ang mga damit ni Suna at saka umatake kay Mochida pero hindi kendo kundi kinalbo niya ito. Gayunpaman ay si Suna pa rin ang idineklarang panalo. Nilapitan siya ni Kyoko at binati, bagay na ikinatuwa nito. Nang makauwi si Suna ay nagulat ito nang sabihin sa kanya ni Reborn na siya ang ika-10 henerasyong boss ng pamilya Vongola at naroon umano ito para turuan siya kung paano maging isang malakas na mafia boss. Dahil hindi maintindihan ni Suna ay sinabi ni Reborn na ang founder ng Vongola family ay nagretiro at pumunta sa Japan at iyon ang dakilang lolo ni Suna. Sa madaling salita, si Suna ay opisyal na tagapagmana ng pamilya Vongola. Hindi pa rin iyon maintindihan ni Suna dahil wala naman siyang naririnig tungkol doon pero sinabi na lang ni Reborn na wag siyang mag-alala dahil tuturuan naman siya nito kung paano maging malakas na mafia boss. Habang natutulog ay nilapitan si Reborn ng nanay ni Suna at sinabing ito na ang bahala sa anak niya. Kinabukasan ay agad na ginising ni Reborn si Suna at ipinakita ang magiging kaganapan nito para sa araw na iyon. Sa umaga ay may ipapakilala sa klase nila na bagong mag-aaral at sa hapon naman ay may laro ito ng volleyball. Nagtaka si Suna dahil reserve lang naman siya kaya sinabi ni Reborn na nagkulang bigla ng miyembro kaya si Suna ang maglalaro. Inisip ni Suna na may ginawa si Reborn para siya ang lumero, bagay na inamin naman nito, at yun ay sa pamamagitan ng pagde-deliver ng pizza na nakapagpasakit sa tiyan ng ilang miyembro. Sinabi ni Reborn na makakatulong ang paglalaro para sa pagsasanay ni Suna na maging malakas. Pumasok na si Suna sa paaralan at doon ay ipinakilala sa kanila ang bago nilang mag-aaral na mula pa sa bansang Italia, si Hayato. Nagustuhan ito ng mga babaeng mag-aaral kaya napatingin si Suna kay Kyoko nang bigla siyang lapitan ni Hayato at sinipa ang kanyang lamesa sa hindi niya malamang dahilan. Pagkatapos ng klase ay lumapit si Yamamoto at sinabing umaasa sila kay Suna sa araw na ito para sa laro ng volleyball.
Dahil kasi sa nangyari sa pagitan nila ni Mochida ay nag-iba na ang tingin ng mga kamag-aral niya sa kanya, hindi na siya tinatawag na talunan dahil malakas na ang tingin ng mga ito sa kanya. Maging si Kyoko ay sinabing umaasa siya kay Suna kaya inisip nito na siguro ay magagawa niya naman yun kung babarilan ulit siya ni Reborn ng desperation shot. Hinanap niya na si Reborn at sinabing barilin na ulit siya nito dahil kailangan niyang magpakitang gilas muli kay Kyoko. Ipinaalala ni Reborn na kung babarilan niya si Suna ng desperation shot ay hindi na ito mabubuhay kung wala itong pagsisisi. Dahil doon ay tinanong muna ito ni Reborn kung may pagsisisihan ba ito pagkatapos papurihan ng mga tao. Doon palang naisip ni Suna na hindi siya makakaasa sa desperation shot kaya naisip nitong tumakas na lang, ngunit ipinaalala ni Reborn na madidismaya naman sa kanya si Kyoko. Para kay Reborn ay hindi katawa-tawa kung matalo man ang mahalaga ay sinubukang lumaban. Dahil doon ay nilaksan ni Suna ang loob at pagpasok sa gymnasium ay laking gulat niya nang tumambad sa kanya ang mga mag-aaral na naniniwala sa kanya. Nagsimula na ang laro ngunit mapapansin na kabado si Suna kaya nang papaluan na nito ang bola ay sa ulo niya iyon tumama. Nagpatuloy pa ang mga sablay na tira ni Suna kaya nainas na sa kanya ang mga teammate niya. Nagpalusot pa si Suna na nabalian ang bukong-bukong niya dahil sa pakikipaglaban kay Mochida pero napahiya ito nang makitang may benda ang braso ng mga iyon dahil sa matinding pag-eensayo. Doon niya naalala ang sinabi ni Reborn kaya ngayong naiintindihan na yun ni Suna ay binaril na niya ito ng espesyal na bala ng pamilya Vongola. Sa muling pagsisimula ng laro ay nagsimula ng makapuntos ang team ni Suna at sa huli ay sila ang nanalo kaya binati ni Yamamoto si Suna at natawa na lang ang mga ito. Gayunpaman sinabi ni Hayato na hindi pa rin siya kumbinsido at mas karapat dapat pa rin umano ito na siyang maging ika-10 henerasyong boss. Nagulat si Suna at nagtaka kung bakit alam ni Hayato ang tungkol doon. Sa labas ng gusali ng paaralan ay nag-uusap ang dalawa at dumating din doon si Reborn. Ito ang nagsabi kay Suna na si Hayato ay miyembro ng pamilya na ipinatawag niya mula sa Italia. Tinanong ni Hayato kung totoo bang kapag napatay niya si Suna ay siya na ang magiging ika-10 henerasyong boss bagay na ikinagulat nito. Dahil sa takot ay tumakbo na ito palayo at sinabing hindi siya lalaban, ngunit hinabol pa rin siya nito at pinasabugan. Ipinaalam ni Reborn na si Hayato ay isang eksperto sa mga pampasabog at lagi iyong may nakatagong dinamita sa katawan. Agad na sinindihan ni Hayato ang mga hawak na dinamita kaya naman muling tumakbo palayo si Suna habang humihingi ng tulong. Nakarating ito sa gilid ng paaralan kung saan dadaan si Yamamoto kaya nang batuhin siya ni Hayato ng mga bomba ay sinubukan niyang patayin ang sindi ng mga iyon, ngunit biglang pinulot ni Yamamoto ang isang bomba bagay na ikinagulat ni Suna. Dahil doon ay muling binaril ni Reborn si Suna upang lumaban na parang nakadepende doon ang buhay nito. Pagkatayo pa lang ni Suna ay inagaw na nito ang bomba kay Yamamoto at saka pinatay ang sindi ng iba. Kahit tripleng dami na ng bomba ang isinabog ni Hayato ay nagawa pa rin iyong mapatay ni Suna kaya naman lumuhad ito sa harap ni Suna. Humingi ito ng tawad at sinabing karapat dapat nga talaga si Suna na maging susunod na boss. Bilang alituntunin ng pamilya pagsisilbihan ni Hayato si Suna dahil natalo siya nito. Inamin din nito na hindi naman talaga niya intensyon na maging ika-10 henerasyong boss dahil nais niya lang talagang subukan ang abilidad ni Suna. Humanga ito dahil nalampasan pa umano ni Suna ang inaasahan niya at itinaya rin nito ang sariling buhay para iligtas siya kahit isa siyang kalaban. Binati ni Reborn si Suna dahil sa kalakasan nito ay nagawa nitong maging kawal si Hayato. Maging si Yamamoto ay sinabing nais ding maging kawal ni Suna dahil sa pag-aakalang laro lang ang nangyayari. Nagtawanan naman ang tatlong bully na lalaki sa gilid dahil nakaboxer lang si Suna kaya naman hinarap ni Hayato ang mga iyon dala ang mga bomba. Nang makauwi si Suna, ipinagpatuloy nila ni Reborn ang pagsasanay dahil bilang boss ng dalawang kawal ay kailangang hindi mapahiya si Suna sa mga iyon. Pero para dito ay mga kamag-aral niya lang iyon at hindi siya magiging mafia boss. Habang itinutuloy ni Reborn ang kanyang leksyon ay napansin ni Suna ang isa pang bata tulad ni Reborn na nakaakyat sa puno. Nang maputol ang sanga na inakyat nito ay nag-doorbell ito sa bahay at agad na pumasok papunta sa silid ni Suna. Nagpakilala ito bilang Lambo pero kahit naroon na iyon sa silid ay hindi iyon pinapansin ni Reborn kahit paanong gawin nito. Ang iyaking si Lambo ay 5 taong gulang na hitman na nagmula sa pamilya Bobina na siyang pinakamababa sa pamantayan ng mafia. Sinabi ni Reborn na hindi siya nakikisama sa mga mabababa kaya hindi niya iyon pinapansin. Kinabukasan habang papasok na si Suna sa paaralan ay nakasalubong niya ang isang nakabike na babae. Binigyan siya nito ng inumin pero hindi iyon nasalo ni Suna na maayos kaya nahulog iyon at tumapon sa lupa. Nang pupulutin na sana yun ni Suna ay doon niya na lamang may lason pala iyon.
Naglakad na muli si Suna habang iniisip kung bakit yun ginawa ng babae. Maya-maya pa ay nakarating na ito papunta sa silid at doon napansin ni Kyoko ang batang nakasabit sa paa niya. Dahil bawal ang bata sa paaralan ay agad na umalis si Suna para ihatid ito. Nang makalabas ay doon sinabi ng iyaking si Lambo na hinahanap niya si Reborn habang nagtataka naman si Hayato kung sino yun at bakit yun kilala si Reborn. Maya-maya pa ay lumitaw si Reborn mula sa ginawa nitong tagwan sa paaralan kaya natuwa si Lambo dahil balak pala nitong atakihin si Reborn. Agad itong hinarang ni Hayato at pinasabugan ng kanyang mga bomba. Dahil doon ay umiyak si Lambo at bigla itong nagbagong anyo bilang binata gamit ang bazooka pero tatagal lang iyon ng 5 minuto. Dahil hindi pa rin pinapansin ni Reborn ay ikinabit ni Lambo ang kanyang mga sungay upang ipakita umano ang binatang Lambo. Umatake ng electrical tornado ngunit nabukulan lang ito matapos hampasin ni Reborn kaya napatakbo ito ng umiiyak. Maya-maya pa ay sumabay na lang si Suna kina Yamamoto at Hayato para kumain ng tanghalian pero pagbukas nito ng kanyang lunchbox ay tumambad sa kanya ang pagkaing may lason. Pinayuhan siya ni Reborn na huwag iyong kakainin at saka sinabi kay Bianchi na lumabas na sa pinagtatagwan. Laking gulat ni Suna dahil ang babaeng iyon ang nakita niya kanina na kapatid pala ni Hayato. Si Bianchi ay isang freelance hitman at kilala bilang Poison Scorpion Bianchi at dalubhasa ito sa pagluluto ng lason. Sama-sama ang pakiramdam ni Hayato tuwing nakikita niya ang itsura ng ate niya. 6 na taon pa lang siya noon, isang engrandeng kasiyahan ang naganap sa kanilang kastilyo. Tutugtog sana siya ng piano pero nakakain siya ng binake na cookie ng ate niya. Hindi niya pa alam noon na anumang lutuin ng ate niya ay nagiging lason kaya dahil doon ay nabulilyaso ang pagtugtog niya. Gayunpaman pinalakpakan siya ng mga tao kaya naman ipinag-utos ng kanilang ama kay Bianchi na magluto pa ng mga cookie para makatugtog siya ng ganon. Simula noon ay pinipilit na siyang kumain ng cookie bago mag-perform. Natroma siya kaya kahit makita niya lang ang ate niya ay sama-sama na ang pakiramdam niya. Iniwan muna ni Suna si Hayato sa klinik at pumunta sa silid-aralan kung saan may dalang cake ang mga kamag-aral nilang babae para ibigay sa kanila, ngunit napansin nito si Bianchi na pinalitan ang hawak na cake ni Kyoko at bigla na lang iyong nawala. Sa kasamaang palad ay sa kanya ibinigay ni Kyoko ang cake. Sa palagay ni Bianchi ay hindi yun matatanggihan ni Suna kaya mamamatay umano ang ika-10 henerasyong boss. Dahil hindi pa madempat ni Suna ang cake ay inunahan na siya ni Yamamoto kaya agad niya iyong pinigilan sa pagkain. Samantala, nakita ni Reborn ang pangyayari kaya binaril nito si Suna sa ulo at sa tiyan para maprotektahan ito kahit kainin nito ang cake na may lason. Kahit ang cake ng iba ay kinain na rin ni Suna kaya nagkagulo ang mga ito. Umiyak din ang iyaking si Lambo na gusto din sana ng cake kaya naisipan nitong magbago ng anyo. Biglang dumating si Bianchi at nang makita nito si Lambo ay naalala nitong iyon ang dati niyang kasintahan. Bigla nitong isinampal ang hawak na cake kay Lambo dahil ayon sa pagkakaalam ni Reborn ay may hindi magandang nangyari noon bago maghiwalay ang dalawang iyon. Kinahapunan ay isinama ni Suna si Hayato sa kanila at nang salubungin siya ng kanyang ina ay sinabi nito na nasa taas na ang bagong tutor ni Suna. Dahil sa pagtataka ay agad na tumaas ang dalawa at doon nila nakita si Bianchi kaya naman sumama na naman ang pakiramdam ni Hayato. Napasigaw na lang si Suna dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari. Isang umaga, habang papasok na sa eskwelahan si Suna kasama si Reborn ay nakasalubong nila si Haro. Hiniling nito na maging kaibigan ni Reborn at pumayag naman ito bagay na ikinatuwa ng dalaga. Nais din sana niya itong yakapin pero hindi pumayag si Reborn hanggang sa dumating doon si Lambo na nahulog mula sa kinakapitang tali. Tinulungan ito ni Haro at niyakap pa dahil nakyutan ito kay Lambo kaya nagpatuloy na sa paglalakad sina Suna. Sa paaralan, nang ibigay ang kanilang nakuhang score para sa pagsusulit ay napahiya si Suna dahil mababa na naman ang nakuha niya. Habang naglalakad ay niyaya siya ni Yamamoto na sabay gumawa ng takdang aralin nila. Biglang nagsalita si Reborn na nagtatago sa halaman na sa bahay na lang sila ni Suna dahil niyaya niya rin si Hayato. Pagkarating ng dalawa sa bahay ni Suna palihim ang mga itong sinundan ni Haro. Nainis ito dahil hindi umano maganda para sa batang si Reborn na makasalamuha ang mga iyon kaya unti-unti itong naglakad palapit sa bahay ni Suna nang bigla siyang makita ng ina ni Suna at nagpakilala bilang kaibigan ni Reborn. Habang sinusubukang sagutan ang isa sa pinakamahirap na tanong ay biglang dumating si Haro sa silid ni Suna dala ang merienda. Nagtaka si Suna kung bakit ito naroon kaya sinabi ni Haro na binabantayan niya si Reborn para makasiguradong hindi maaapektuhan si Reborn sa masamang impluensya ng tatlo. Napansin ni Yamamoto na taga Midori Middle si Haro, isang paaralan na para lang sa mga babae at sobrang istrikto doon.
Sinubukan nilang pasagutan dito ang mahirap na tanong pero nagbigay ito ng kondisyon na kapag nasagot niya iyon ay hindi na ng mga ito isasama si Reborn. Pumayag si Hayato at ibinigay ang test paper kay Haro ngunit inabot na sila ng gabi kaya inamin na ni Haro na hindi niya yun masagutan. Biglang dumating doon si Lambo na siyang kumain ng mga nakahaing pagkain hanggang sa makatulog na ito sa sobrang kabusugan. Naisip ni Haro na pasagutan ang tanong sa mas matanda sa kanila doon sa kasama niya kanina sa kusina na si Bianchi. Nagulat ang mga ito nang malaman na naroon si Bianchi kaya agad na pinigilan ni Hayato ang pagbubukas ng pinto pero nagawan pa rin iyon ni Bianchi ng paraan. Dahil doon ay muling sumama ang pakiramdam ni Hayato pero hindi rin naman nasagot ni Bianchi ang mahirap na tanong at pinunit pa ang test paper. Saka palang naalala ni Haro na nakita niya ang tanong na iyon sa libro ng kanyang ama na isang math teacher. Nang patingnan nila doon ang test paper ay sinabi ng ama ni Haro na hindi nga talaga nila iyon masasagutan dahil komplikado iyon at pang-unibersidad ang level. Nagising ang natutulog na si Reborn at sinagot ang napakahirap na tanong bagay na ikinamangha ni Suna maging ng ama ni Haro pero iniisip ni Yamamoto na nananaginip lang ang batang si Reborn. Dahil nasagot umano ng kanyang ama ang mahirap na tanong ay iuuwi na sana ni Haro si Reborn pero bigla nitong sinabi na siya ang nakasagot sa mahirap na tanong kaya patas lang ang laban ng mga ito. Isa pa hindi umano siya makakaalis sa bahay na iyon hanggat hindi niya nasasanay na maging malakas si Suna bilang ika-10 henerasyong mafia boss. Nagtaka na lang si Haro sa sinabi ni Reborn pero hanggang sa nakauwi na ito ay nag-iisip pa rin ito ng paraan. Kinabukasan nang papasok na si Suna sa paaralan ay bigla itong hinabol ng babaeng naka-costume na animoy kawal. Nang madapa si Suna ay doon palang inalis ni Haro ang helmet at sinabing hindi siya nakatulog dahil sa kaiisip. Sinabi nito na kung isang ang hitman si Reborn ay magiging mafia boss si Suna, ibig sabihin ay kailangang malakas si Suna. Dahil doon ay hinamon ni Haro si Suna at kapag ito umano ang nanalo ay tatanggapin niya na ang lahat at hindi na didiktahan si Reborn ng mga dapat gawin sa buhay. Hindi pa man tinatanggap ang hamon ay inatake na ni Haro si Suna. Saktong naglalakad naman papunta sa gawing iyon sina Yamamoto at Hayato kaya nakita ng mga ito ang dalawa. Agad na tumakbo si Hayato na naghagis ng mga bomba sa tapat ni Haro kaya nahulog ito sa ilog. Humihingi ng tulong si Haro pero walang magawa si Suna dahil hindi siya maalam lumangoy. Dumating si Reborn at sinabing iligtas si Haro at saka nito binaril si Suna. Dahil sa nangyari ay pinagsabihan ni Hayato si Haro na matuto na dahil sa nangyari at huwag nang sundan ang isang lalaki dahil hindi dapat yung ginagawa ng isang babae. Ngunit hindi pa rin ito natuto at kinilig pa dahil sa ginawang pagliligtas ni Suna. Biglang dumating doon sina Kyoko at tinanong kung anong ginagawa nila doon pero nagsisigaw lang muli si Haro at sinabi pang nahulog na siya kay Suna. Napatakbo na lang si Suna dahil sa pinaggagagawa ni Haro. Kinabukasan, nagulat si Suna sa kanyang nakita dahil sinusubuan pa ni Bianchi si Reborn ng pagkain at talagang doon na nga ang mga ito nakatira. Paglabas niya ng bahay ay sinalubong siya ni Haro na may dalang pagkain sa lunchbox para ibigay sa kanya. Natigilan na lang si Suna sa sinasabi ni Haro na ito ang mapapangasawa niya. Tinanggap niya na lang ang pagkain nang biglang dumating si Kyoko. Nagulat si Suna at sinabi sa sarili na baka kung anong isipin ni Kyoko sa kanilang dalawa ni Haro. Bago pa man makapagpaliwanag si Suna ay inunahan na siya ni Haro. Nagpakilala ito kay Kyoko at sinabing natutuwa itong makilala ang kaibigan ng minamahal niya. Wala nang nagawa pa si Suna kaya nagpatuloy na lang ito sa pagpasok. Sa paaralan, naintriga si Reborn sa tagapagdisiplina ng mga estudyante na si Kyoya dahil ito pala ay pinuno rin ng gang. Samantala, pagkatapos kumain ni Suna, nakaramdam ng pagkabagot si Hayato at napatanong kung wala bang nakakagulat na mangyayari. Doon dumating si Reborn na animoy isang sea urchin at sinabing iyon ang kanyang pagbabalat kayo para masundan ang kanyang target na sumasakay sa panwang tren. Ngunit para kay Suna, kung sasakay si Reborn sa tren ng ganun ang itsura ay pagtitinginan ito ng mga pasahero. Sinabi ni Reborn na natakot nga sa kanya ang lahat dahil sa mga panusok kaya nagsipaglayuan ang mga iyon sa kanya. Si Bianchi rin umano ang gumawa niyon kaya ang sino mang matusok doon ay siguradong pupunta na sa langit sa loob lang ng 30 segundo. Biglang bumagsak si Suna ng eksaktong 30 segundo matapos itong madikita ni Reborn. Nag-alala si Hayato para sa boss niya kaya sinabi ni Reborn na madyay gising din naman iyon sa loob lang ng 10 minuto. Dinala nila si Suna sa reception room na ayon kay Reborn ay hindi masyadong nagagamit kaya sinabi nito na iyon na ang magiging opisina ng pamilya Von Gola. Biglang may pumasok na mga nakaitim na lalaki at tinanong kung anong ginagawa nila sa silid ng mga taga-disciplinary committee.
Sinipa rin nito ang upo ang hinihiga ni Suna kaya nilapitan ito ni Hayato at sinabing naiirita siya sa lalaki kaya umalis na umano iyon doon. Nagkainitan ang mga ito kaya kinalaban ng dalawa ang mga nakaitim na lalaki at nagawa nilang pabagsakin ang mga iyon. Pagkatapos ay inalok sila ni Reborn ng kape nang biglang dumating si Kyoya at tinanong kung sino sila. Tumapit dito si Hayato at sinabing ang silid na iyon ay magiging hideout na ng pamilya. Nagtaka si Kyoya kung anong klaseng grupo umano iyon at bigla na lang nitong pinutol ang hawakan ng tasa ni Hayato. Doon naalala ni Yamamoto na kapag ayaw ni Kyoya sa isang tao ay ginagamit nito ang humahabang baston nito. Kinalaban ito ni Hayato at Yamamoto pero parehong walang nagawa ang mga ito hanggang sa nagising na si Suna. Nagtaka ito kung anong nangyari sa dalawa nang bigla iyong damputin ni Kyoya at dinala sa bintana para umano itapon. Hindi malaman ni Suna ang kanyang gagawin dahil wala si Reborn. Lakas loob na lang nitong isinigaw kay Kyoya na itigil iyon at doon lumabas si Reborn sa pinagtataguan at ginamit ang desperation shot kay Suna. Nagawa nitong pigilan ang pagbagsak ng dalawa habang si Reborn naman ang nakaharap ni Kyoya. Pinasabugan ito ni Reborn at isinama ang tatlo sa pag-alis sa silid. Habang nasa parachute ay nawalan na ng bisa ang desperation shot kaya hindi kinaya ni Suna ang dalawa at nahulog ang mga ito sa pool. Doon inamin ni Reborn na sinadya niyang mangyari iyon bilang parte ng pagsasanay ni Suna. Naging problemado si Suna dahil sigurado itong babalikan sila ni Kyoya. Sinabi ni Reborn sa dalawa na si Suna ang nagligtas sa mga ito kaya nagpasalamat ang dalawa at nangako naman si Hayato na babawi siya sa susunod. Na-realize ni Suna na kahit gaano kabaliw ang mga ginagawang sitwasyon ni Reborn ay mayroon naman iyong kahulugan. Samantala, ipinaligpit ni Kyoya sa mga tauhan niya ang silid habang iniisip nito ang tungkol kay Reborn at para naman kay Reborn, mapapakinabangan din nila si Kyoya sa hinaharap. Habang naglalakad ang apat ay biglang dumating si Bianchi para sunduin si Reborn kaya naman napatakbo na lang si Hayato pauwi.